Ayaw mag-start mga lods. Yan. Yun. So yun yung mga idol, narito tayo ngayon sa aming garage sir po. At may balak po tayo mag-mow ng ating paligid ng bahay, kaya lang medyo nagkakaroon problema yung ating mower. So ito nga, hindi natin mapaandar. So yung gagawin natin dito, una, ayan, check natin syempre yung gasolina. So gasolina is good, meron siya, ayan. At yung susunod na check natin yung spark plug. Ayan, spark plug. Ayan, okay naman, tak naman siya. At yung susunod na gagawin natin mamaya, kapag hindi pa rin talaga siya gumana, check natin yung carburetor. Baka barado lang yan. So, talagang yun naman magiging problema natin. Diba? Dahil kailangan natin kalasin itong mga cover na to para lang makita natin kung ano yung talagang problema. So yun, nakailang hila na tayo, ayaw pa rin umandar, at itatry natin ulit ngayon. Hihilahin natin ulit mga loads. Mga loads, so yung gagawin natin ngayon, kakalisin natin itong cover para matingnan natin yung carburetor at baka nandoon talaga yung problema. Yun, tara, umpisa natin. Let's go. So yun yung mga idol, yung brand nitong mower namin ay Craftsman. So mangailangan lang tayo ng half millimeter itong socket wrench at kakalisin natin itong kanyang carburetor. At syempre mangailangan din tayo ng screwdriver. Ayan. So let's go, kalasin na natin. So yun mga idol, natanggalan natin yung cover ng air cleaner. Ito yung air cleaner nya. Natanggal na rin natin yung cover para doon sa carburetor. Ayan. So ngayon naman ang kakalasin natin yung carburetor. Ayan. So kung makikita nyo dito pa lang sa labas, may tendency na talaga na baka yung ilang piraso ng damo na natuyo nung ginamit natin dati siya. Ayan. Pumasok doon sa carburetor. At yun na yung pautay-utay. Yung maliliit na bagay hanggang sa dumami na, pumasok sa carburetor hanggang sa bumara na. So yun yung gagawin natin ngayon. Let's go, kalasin natin yung carburetor. At yun nga mga idol, oh, kung nakikita po ninyo yung carburetor. Ayan. So sobrang dumi niya na, diba? So medyo may katagalan na rin kasi itong aming mower na ito, mga 8 to 9 years na, kaya yun. So yun mga idol, yung sinasabi ko na kapag meron tayong mga ganitong klaseng mower tapos medyo umandar siya at medyo namamatay, so yun ang magiging problema. Yan. So yun nga mga idol, nakita naman natin kung gaano yung gaano yung kadumi yung loob nitong ating actually hindi naman talaga ito yung carburetor, ito yung carburetor na yan. Kaya lang syempre yung gas o yung gasolina pumapasok dito at papasok naman doon sa carburetor, at yun yung lalabas dito
Ayan, lalabas dito. Papunta nga doon sa ito na yung madadaanan niya. Ayan. So, kaya minsan ang ginagawa natin, chinuchok natin siya para hindi naman nalulumos o nasusobrahan ng pasok ng gasolina. Ayan. So, since ngayon natagpuan natin kung ano talaga yung cause nung bakit hindi siya umandar. As in, kapag nababarahan kasi siya, minsan yung kanyang andar sandali lang tapos namamatay siya. Pero ito ngayon talaga hindi talaga siya umandar. So ibig sabihin talagang barado talaga yung tubo kung saan papunta yung ating sorry, medyo nag-alarm lang yung ating garage. So yun, talagang nabarahan na yung ating yung tubo na kung saan yung gasolina na dumadaan doon sa tubo papunta doon sa karburador. Ayan. So nagkaroon talaga ng pagbara doon sa tubo. Ayan. O sa hose. So ngayon, ito mga idol, lilinisin lang natin at ibabalik din natin. Alright? So yun na nga mga idol, nalinis na natin. So yung susunod na gagawin natin, babalik na natin. Alright. Kung makikita po ninyo, meron po tayo ditong isang tornilyo na to. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, may butas yan dito mga idol. So sisiguraduhin nyo na walang bara. Kaya pwede nyong hipan yan. O kaya kung meron po tayong panundot, susundutin po natin. Para kung meron man pong bara, matanggal po siya. Ayan. So yun, malinis na natin mga idol. Ito nang malinis niya. Ayan. Okay na siya. So ibabalik na natin. So yung pagbalik nito, ganun po. Babalik din natin. Ayan. Sana lang mga idol nakikita po natin ano po. So tip na rin po ito doon sa ating mga kapitbahay dyan na minsan nagkakaroon ng problema yung kanilang mga mower. Ayan. So babalik lang din natin. So yun, naibalik na natin yung ating gasoline cap. Ayan. Higpitan lang natin. Ayan. Right. So yung susunod naman natin, kakabit naman natin itong ating mga mga filter nito. Pero syempre, bago ang lahat, bago natin babalik, lilinisin din natin, di ba? So yun nga mga idol, dahil tapos na nga nating linisin. Ano po? Ayan. Medyo matagal-tagal na rin siya. Ayan. So
nasa 8 to 9 years na yung aming mower na to, kaya medyo nagluluko na talaga. So dahil okay na siya at nalinis na natin, ibabalik na natin yung connection ng gasolina. Ayun na nga mga idol, mga popsi, mga momsi, ano po, naikabit na natin yung ibalik na natin lahat ng mga kinalas natin kanina. So hopefully talaga nabigyan natin ng katarungan itong ginawa natin, di ba? So yun, tatry na natin ngayon. Let's go. So yun mga idol, one click na ulit siya ngayon, di ba? So yun yung sinasabi ko po sa inyo na kapag nagkaroon po ng mga ganitong klaseng problema yung inyong mga mower o yung panggamas, ayan. So una po nating i-check yung siyempre gasolina. Baka wala na palang gasolina, di ba? Tinatry pa rin natin paanda rin. O kaya titingnan din natin yung spark plug, baka hindi na siya gumagana. So yung pag-check naman sa spark plug, tatanggalin lang natin ng konti. Ito, kakalisin lang natin ng konti. Yan. Tapos ilalagay natin ng ganon, kunting-kunti lang. Ayan. Tapos hihilahin natin yung i-try natin na paanda rin. Ngayon, kapag nakikita natin na mayroong umi-spark between doon sa wire na tinanggal natin dito, ito, at dito sa may spark plug, mayroong umi-spark, ibig sabihin okay pa yung spark plug nyo. Ayan. So yung pangatlo nga nating check, kung talagang wala na doon sa dalawang unang nabanggit natin, yung spark plug o kaya yung gasolina, ang titingnan na natin yung kanyang karburador. May posibilidad na nababarahan na ito ng mga maliliit na bagay katulad na ipinakita ko sa inyo kanina. Alright, so yun mga idol, mga papsi, mga mamsi, natapos na naman natin yung project natin. Syempre kapag dinala natin dito sa pagawaan, medyo magbabayad pa rin tayo ng medyo, sabihin na natin medyo malaki-laki pa rin, di ba? Sabihin natin $50 or less than $100, so malaking bagay na rin yun, di ba? Kaysa sa marunong po tayong gumawa kahit na mga simpleng ganitong problema para sa ating mga kagamitan, di ba? So yun, tulad po nung sinabi ko sa inyo, itong mower namin nasa 8 or 9 years old na ngayon. So yun, pero
okay pa naman. Katulad ng sinabi ko sa inyo, 1 click lang siya ngayon. So yun, itatry natin ulit. Kasi kanina, nakailang hila na tayo, hindi natin kayang paandarin. So ngayon, try natin ulit. So yun mga idol, kung nakita nyo naman, 1 click na siya ngayon. So ang naging problema nga talaga natin, meron tayong gasolina, meron namang okay pa naman yung spark plug. So yung naging problema lang talaga, yung pinakita ko sa inyo kaninang dumi na nandoon sa loob ng gasoline cap. Ayan, yung nasa carburetor. Ayan. So nandun po talaga yung problema. Alright. At so, yun po, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po nakatulong sa inyo yung ating video ngayong morning. Ayan. Ito po yung aming Craftsman model 2014. Ayan. So almost 8 to 9 years na po siya ngayon. Ayan. Ayan. So kaya siguro hindi na nawawala talaga yung aberya pa minsan-minsan kapag medyo sabi nga tumatagal na yung mga gamit natin. At least alam natin kung ano yung ating mga gagawin kapag nagkaroon ng problema yung ating mga gamit katulad po nito. Alright? So sana po nakatulong po sa inyo yung ating video ngayon. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Syempre, ito po si Pops. Bye bye! Ingat po lahat!